I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out po sa inyo mga kababayan. But anyway, mayroon tayong upload videos, updates, no? Shout out sa mga Marcos Loyalist supporters, Filipino and OFW. Well, medyo nakakabahala itong sinasabi po ni Chief Browner, no? Well, I think hindi lang nakakabahala, ay parang nagpaalala, no? Sa anumang mangyari, no? Pagdating sa gera, kailangan ihanda yung sarili. Alam niyo mga kababayan, handa ako lumaban para ipagtanggol ang sarili kong bansa. Kahit babae ako. Tuturuan lang ako, no, ng isang linggo humawak ng armas, kung paano makipaglaban. Walang problema eh. O, totoo yun. Exercise ka lang yan eh. Tapos turuan ka lang maghawak ng baril. Nako, handa ako lumaban para sa bansa ko mga kababayan. Totoo yan. Kasi may sinabi dito, si Chief Browner. Ang dami kasing nangyayari na binabalita sa social media, nababasa po natin. Ang daming trolls na nakakapasok dito. Kumbaga, mayroong nagpupundo, ika nga. So, parang naisip ko ba, ito kaisipan ko lamang. Kasi mayroong mga plano, malawakang rally, di ba? Tapos may mga malalaking religious na sasama daw, di ba? Ang sa akin naman mga kababayan, if ever naman mag-rally sila, okay lang sana kung para lang sa kapayapaan or manawagan, walang problema po dun eh. Para sa akin, hindi mo na kailangan mag-rally kasi ginagawa na ni Pangulong Marcos Jr. ang kanyang makakaya para masugpo or masawata itong mga kurakot na ito. Hindi na kailangan na ilang beses ka manawagan ng manawagan or mag-rally ng mag-rally. Hindi na. Kasi gumagawa na ni, kumbaga, iniimbestigahan na ng pamahalaan. Kaya nga makukulong na yung mga makukulong eh, na sinampahan na lang ang kaso yung mga sangkot eh, di ba? So hindi mo na kailangan ng manawagan at mag-rally ng mag-rally, no? So kung panay rally mo ng rally, parang ibang dating para sa akin, ano? So dahil dito mga bes, katulad ng sinasabi ko, kung ang intention mo is peaceful rally, walang problema dun eh. Pero kung ang intention mo para patalsikin ng Pangulo, pakatandaan nyo mga kababayan, magkakagulo yan. Oo, totoo yun. May gulong mangyayari. Oo, totoo yun. Yung mga magtatangka na manggulo, sa pamahalaan, sigurado. Kaguluhan yan mga kababayan. Ay, nako. Hindi nyo kayang patalsikin ng Pangulo. Maniwala kayo sa akin. Gulo po yan. Lalo't ngayon, napakagaling niya mamuno. Ang ganda ng takbo ng ekonomiya. Tapos, pababain mo sa pwesto for what? Iupo nyo yung talagang kurap. Mamamatay tao, hindi naman po papayag ang armed forces dyan dahil alam na nila yung mga ugat niyan, yung mga taong yan, di ba? Shout out sa mga Marcos Loyalist. Basahin ko po ito mga kababayan. Sabi dyan sa masang Pilipino, no? Pilipinas dapat handa umanong lumaban bago dumating pa ang tulong ng mga kaalyado ayon kay General Browner. Yes, sabi ko nga, ako anytime pwede ako lumaban. Basta may training lang ako ng mga ilang linggo, walang problema. Ipaglaban ko ang sarili kong bansa. Oo. Totoo yun. Real talk yan mga kababayan. Iginit ni Armed Forces of the Philippines, which is ang AFP, Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na dapat maging handa ang Pilipinas na lumaban at depensahan ng sarili sakaling magkaroon ng armadong pag-atake kahit bago pa man dumating ang tulong mula sa mga kaalyadong bansa. Tama naman po yun. Ito, paalala lang, no? Paalala lang po talaga. Ayon kay Browner, mahalagang palakasin ang kakayahan ng bansa sa larangan ng depensa o pamatiya na agad itong makakatugon sa anumang banta sa soberanya at seguridad ng teritoryo. Tama po yun. Aminado rin ang EFP na handa silang ipagtanggol ng bansa, ngunit nanatiling kulang ang mga kagamitan at pundo o pangganap na maprotektahan ang buong kapuluan laban sa posibleng armadong pagsalakay. Yun, tama po yun. Yun po ang pinakakulang, yung kagamitan ng sandatahang lakas. Totoo yun. Kung yan sana ang inatupag ng mga PAS admin, kumpletuhin, hindi na sana tayo mangamba. Pero mga kababayan, I think, no?
itong sinasabi ni Chief Browner, ito ay paalala lamang. If ever, no? Dahil alam nyo, ang mundong ito, nuknukan na ng kasamaan mga kababayan eh. Totoo yun. Kasi, biblical po yan mga bes. Sabi ko sa inyo, basahin nyo po ang Revelation mula 1 hanggang dulo sa Biblia. Para makita nyo, tingnan nyo, titindig ang balahibo nyo, maniwala kayo sa akin. Oo, nasa huling araw na tayo. Kaya, sabi nga doon, bansa laban sa bansa, na nangyayari na, di ba? Gaza at saka ang Israel. Tingnan mo, Ukraine versus Russia. Bansa laban sa bansa. Nandun po yan sa Revelation. So, dahil dito sa sinabi ni Chief Browner, mahalaga po ito, mga kababayan. Ako, pagdating sa bansa ko, kaya kong lumaban. Oo, totoo yun. Kompletong exercise lang, kompletong training, kahit ilang linggo lang, walang problema. Kayang-kaya. Oo, totoo yun. Oo. Lalo na ito, mga besa. Kaya nga sabi ko sa inyo, ipagdasal natin ang bansa natin. Kasi, hindi mo alam ang maaring mangyayari. Kasi, ang kadiliman, talagang naghahasik na yan ng kasamaan sa mundong ito. Lalo na ngayon, napabalita natin sa social media, yung iba nating kababayan, nagpapahawak sa liig ng ibang lahi, di ba? Bakit kanyo nasabi ko yun? Di ba? Yung iba dyan, funded ng Chihuahua para lang makasira para sirain ng Pilipinas, lalo na pahamalaan si Pangulong Marcos Jr. Kasi mayroon silang tuta dito, na gustong iupo. Hindi naman pwede yun. Di ba? Kaya sa atin mga kababayan, labanan po natin yan. Di ba? Sabi ko nga, hindi nyo po kayang patalsikin ng Pangulo dahil magkakagulo yan. Totoo yun. Pag sobra-sobra na yung karahasan, mga kababayan, maniwala kayo man sa akin sa hindi, ito kaisipan ko lamang. Pag sobra-sobra yung karahasan, na ginagawa ng mga dilis, kasama yung mga hindi mo kilalang mga tao, galing sa bansang Chihuahua, para lang guluhin ng bansang ito, hindi po mag-aatubili ang Pangulong Marcos Jr. na humingi ng tulong kay Trump. President Trump, alalahanin nyo, nandito ang EDCA. Isang tawag niya lang kay President Trump yan, matik na yan. Ewan ko lang kung saan pupulutin itong mga salot na ito. Ito yun. Kasi, alam nyo, hindi malalakas ang loob itong mga to kung walang nasa likuran nila Mayroon sabi nung isang 'di ba, sa isang upload natin, mayroong army yung si Impacta. Oo, totoo yun. Sinasakuran niya. Sabi ni Pilipinas dapat handang lumaban bago dumating ang tulong ng mga kalyado ayon kay General Browner. Well, sa totoo lang mga bes, subok na ang bansang Pilipinas, lalo na po yung mga sundalo. Remember guys, kagagaling lang ni Pangulong Marcos Jr. doon sa South Korea. Binisita niya po yung mga sundalo na nakipagdigma, tumulong sa South Korea nung panahon na yun. 7,000 plus yun ang mga troops na nandoon. Nakauwi naman ng iba. Yung iba hindi na pala rin na umuwi. 116 ang nasawi, 300 plus ang nasugatan nung panahon na yun. Biro nyo yun. Pagdating sa labanan, hindi po umaatras ang mga Pilipino. Oo, babae man o lalaki, handang lumaban po yan. Sabi ko sa inyo, handa ako lumaban. Bakit hindi? So dahil dito mga besa, sa sinabi ni Chief Browner, binibigyan na naman ng maling pag-iisip ng mga DDS. Di ba? Parang nanghahamon daw. Yung mga maling naratibo nila. Kahit sabihin mo, ito'y paalala lamang. Alalahanin nyo, dumaan na tayo sa gera Panahon ng Kastila, panahon ng Hapon. Sinakop na tayo. Hindi malayong mangyari din uli. Nasasakupin tayo. Ng mga bansang Chihuahua. Di ba? Kaya laging handa yan. So I think, nakasandata lang siguro natin is to pray. Di ba? Yung panalangin po natin sa Panginoon na magkaroon po tayo ng kapayapaan, pagtutulungan ng pagkakaisa bilang isang Pilipino. Yun ang pinaka-the best. Basta mayroon kang pananampalataya, i-grant ni Lord yun, yung hiling po natin. Sana po sa mga taong gustong manggulo, mangagaw ng pwesto, wag nyo na po tangkain.
Either maraming malalagas sa side nyo. Dahil kung maghasi kayo ng lagim, hindi po mag-aatubili ang ating sandatang lakas na talagang masasaktan kayo talaga. Hindi. Di ba? Pag sobra-sobra naman ang karahasan, tapos gagamit sila ng mga armas, natural. Alangan naman hindi lalaban ng mga kasundulaan natin. Natural, lalaban mga yan. Pag, when it comes to, pag mayroong nakitang may mga armas, itong mga manggugulo, lalo na ngayon sa November 30. Sasabihin nila, peace rally daw. Pero pagdating yung araw na yun, nanggugulo pala. Tulad nung last September 21. Di ba? Kung ganun, lalo na ngayon nakahanda po ang sandatang lakas sa mga kapulisan. Sabi ka, kailangan, handang lumaban sa anumang mga banta sa seguridad ng bansa. Totoo yun. Although mayroon tayong mga kaalyado, for sure, sasaklulo din ng mga yan. Hindi natin alam kung ora mismo or abutin pa ng buwan or week, di ba? So, ang Pilipinas, matapang ang mga Pilipino. Ang mga duwag lang yung nagpapasakop sa mga chihuahua. Yun lang, yung mga duwag yan. Di ba? Hindi sila marunong lumaban ng patas. Kailangan pa nila na mayroong ibang lahi na sa likuran nila para malaya sila manggulo. Kung magkaroon man ng kaguluhan ng bansang ito, walang ibang sisihin yan, kundi si Impacta. Ako, sa akin lang yan Totoo yun, isa nakikita ko subukan nyo tahimik ang mga yan. Hindi sila manggugulo. Tahimik ang bansa. Sa totoo lang, real talk po tayo. Pero dahil sa panggugulo nila, ang ingay-ingay nila sa social media, kung anong mga pinagpo-post, ang dami mga troll farm nila. Kahit saan sila pumunta, nandoon sila. Sa page ni Pangulong Marcos Jr., tinitira nila. Di ba? Kasi ang mga bayaran talaga, mga kababayan, as in. Ito pa, sabi ni Chief. Brunner AFP should hold out up to 30 days before US aid in war scenario. Di ba? If ever may mga manggugulo, aagawin ng ating teritoryo, lalo na pagdating sa bansang Pilipinas. Kasi mga kababayan, huwag tayo masyadong magkampante. Sa totoo lang, napapasukan na yata tayo ng ng salot. Dahil kung totoo naman yung sinabi nyo, yan si Impacta ay pro-China. Di ba? Magiging maingat tayo sa mga ganyang klaseng mga tao, mga kababayan. Sabi nga ni Liz Cañas, huwag lubos magtiwala kasi traidor yan. Totoo yun. Kung mayroon mang sisihin, magkaroon man ng kaguluhan, walang ibang sisihin kundi si Impacta. Di ba sinong naunang nanggulo sa Marcos administration? Sige nga. Tatapatin ko kayo, ang DDS. Yan, si Sara Duterte, galing manira. Kung maglikha ng kaguluhan sa Pilipinas, wala. Ako, nakikita ko, sino ang sisihin ko? Si Sara Duterte. Subukan mo tahimik ang mga yan, mga alipores niya. Tahimik ang bansa. Totoo yun. Tsaka huwag tayong papayag na angkinin yung teritoryo natin. Kaya tumayo tayo. Panindigan natin, labanan natin itong mga salot na ito. Kasama natin ang sandatang lakas. Bakit ba? Hindi pwede yan. Minsan na tayo sinakop ng mga banyaga. Hindi na po mauulit Hindi na mauulit yan. Di ba? The Armed Forces of the Philippines, AFP, is continuously gearing up so that it could rely on its own and hold out for up to 30 days before reinforcement from the United States arrived in wartime scenario. Military Chief General Romeo Browner Jr. said on Tuesday. Medyo na-alarma ako dito guys sa sinasabi niya. Hindi ko lubos maisip kung ano ibig niyang ipahiwatig. Ako, ang nakikita ko dito is paalala, no? Hindi porke sinabi niya makipagdigma na, no, hindi. If ever naman talaga mayroong mang-agaw sa sovereign niya or sa kopi ng bansa natin, hindi naman pwede yun. 'Di ba? Kailangan natin lumaban. Wala man tayong sapat na kagamitan, pero kung manalig tayo sa Panginoon at manalangin, walang kwenta yan kung gaano sila kalaki. Malilipol din sila pagdating ng panahon. Totoo yun. Real talk po yun. Huwag natin hayaan
na mapapalitan sa pwesto si Pangulong Marcos Jr. Dahil sigurado yan. Pag nagtagumpay sila, if ever na magtagumpay sila, maghari-hari sila. Gusto nyo maibenta yung bansa natin, yung kalahati ng bansa natin sa kanila, ay sos. Like father, like Luther yan. St. Peter flocking together. Yan ang pakatandaan nyo, mga kababayan. Kaya hindi po tayo papayag, 'di ba? Na makabalik sila sa pwesto. Yan ang pakaingatan natin sa ating mga kababayan. Mamulat ang iyong mga mata. Na huwag nyong hayaan na makabalik ang mga yan. May mga sa demonyo mga yan mga gahaman. Gusto nila silang maghari-hari. Hindi pwede yun. 'Di ba? So yun mga best, kayo. Ano po ang masasabi nyo dito tungkol sa sinabi ni Chief? Medyo ito guys, nakaka-alarma rin para sa akin lang At paalala sa ating lahat. Prayers lang mga kababayan. Kapayapaan, katahimikan, magtutulungan. Yun, ganun 'di ba? Bilang isang Pilipino. Alam niyo sa totoo lang, ngayon pa lang alam na ng Pangulo ang galaw nila. Totoo yun. Alam na ng Pangulo ang galaw nila. Kaya gumagawa ang hakbang ng Pangulo. Para magkaroon ng kapayapaan. Alam po natin si PBBM ayaw niya ng gulo. Kahit sino ayaw ko din ng gulo. Gusto ko tahimik lang ang bayan. Mamuhay ng mayapa. 'Di ba? Kahit may kahirapan man, at least walang nanggugulo. Yun lang naman ang hangad natin mga Pilipino. So yun mga beswa. Thank you for watching. See you again on my next upload. Bye bye and babus. God bless Philippines.